Merong isang malaking pagbabago ngayon sa ating bansa na gusto kong talakayin ngayon mga sangkay para po sa kamalayan ng marami sa ating mga kababayan. At kung ano ito, yan po ang ating mag-uusapan ngayon. But anyway guys, before tayo syempre magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga. Magandang pag-usapan po ito. Kasi, alam nyo naman po sa Pilipinas, kadalasan pong balita, laman ng balita mga sangkay, bardagulan ng mga politiko, chismis sa mga artista, at kung ano-ano pang mga balitang wala namang saysay. Ngayon, itong ating topic ngayon mga sangkay, ito po ay talagang may saysay sa mga Pilipino dahil nga po, marami po ang, siguro, let's say mga sangkay, magugulat sa mga makikita ninyo, mga malalaman ninyo mga sangkay, kasi hindi naman po ito gaanong naha-highlight no, sa media. Ngayon, eto, ipapakita po natin sa inyo mga sangkay. Ekonomiya ng Pilipinas sa 5.4% sa unang bahagi ng 2025. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Dahil yan, pumangalawa ang bansa sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Asia. Okay. Pangalawa, mga sangkay, na may pinakamabilis na paglago dito sa Asia. Ayon po yan, mga sangkay, sa report no, ng mga matatalinong tao na nananaliksik, mga sangkay, tungkol po sa kung anong kalagayan ng ating ekonomiya. So, hindi po ito yung tipong opinion ng kahit na sino, opinion ng mga Marcos loyalist, opinion ng mga DDS. Hindi po yun, mga sangkay. Ito po ay talagang nangyayari sa ating bansa. Base po ito sa mga nakikita ngayon nitong mga matatalinong tao, mga sangkay, kung ano po yung datos, ano po yung status ng ating bansa. Si Christian Pascones sa detalye. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang bahagi ng 2025. Mas maraming negosyo ang umunlad. Nako, ayan na ha. Maraming negosyong umunlad. Alam nyo ba, mga sangkay, na noon hindi po yan na pag-uusapan. Noon, ang napag-uusapan lamang po, syempre, yung build, kasi bagong-bago po yan sa atin noon. Kasi sa mahabang panahon, wala naman po talagang nagpagawa ng mga malalaki at mga higanting projects. Kagaya ng napagawa po ni Apo Lakay noon. At ngayon, nung sumunod po si PRRD, mga sangkay, 2016, nagkaroon po ng master plan patungkol po dito sa mga build projects or program. Pero, ngayon kasi ang kinaibahan, maliban po sa mga mega infrastructures programs or projects, mga sangkay, aba, ang ekonomiya ng Pilipinas ay natututukan po ng ating presidente. So ito po yung hindi napapansin ng marami ngayon, mga sangkay. Nakakaligtaan nila kung ano po yung nangyayari, anong sitwasyon ng ating bansa. Mas maraming trabaho ang nabuksan at mas maraming Pilipino ang nagkaroon ng sapat na kita. Ang 5.4% na paglago ng Gross Domestic Product o GDP ay nangangahulugang mas aktibong ekonomiya, mas maraming produkto at serbisyo, at mas malawak na oportunidad para sa lahat. Pumangalawa ang Pilipinas sa pinakamabilis lumago sa Asia. Second, tandaan nyo yan, mga sangkay. No? Alam nyo, hindi po yan mangyayari kung may pangulo po tayo na talagang sintu-sinto. Kapag may pangulo po tayong hindi marunong mamuno sa ating bansa, malabo po yan mangyari. But since, guys, may pangulo po tayo, nakagaya po ni BBM, mga sangkay, hindi na rin po nakapagtataka, Marcos po yan, mga sangkay. Alam nyo, ito ang kinagandaan sa pangulo natin ngayon. Wala po siyang pakialam sa mga batikos, ng mga DDS, o ng kahit na sino. Ang mahalaga po sa kanya, matutukan niya po yung ekonomiya natin, mapalago. Naalala nyo, kung babalikan nyo po yung kasaysayan, sino bang nakapagpalago sa ekonomiya ng ating bansa? Walang iba kundi si Ferdinand D. Marcos lamang, mga sangkay. So, kung ano ang ginawa ng kanyang ama, ito din po yung sinusundan ng anak. Kapantay ng China at mas mabilis kaysa Indonesia at Malaysia. Kapantay ng China, mas mabilis sa Indonesia at Malaysia. Sino mag-aakala na mangyayari yan, mga sangkay, di ba? Tumibay ang ekonomiya dahil sa sigla ng turismo, pagtaas ng consumer o domestic spending, at tuloy-tuloy na infrastruktura mula sa Build Better More program. Iyon ang hindi alam ng iba dyan, yung mga DDS. Hindi po nila alam yan eh. Ito pa nga po yung nakakatawa, yung sinasabi po nila,
Si BBM, puro lang gastos, wala naman talagang project, wala naman talagang kagaya ni PRRD na build, which is wrong, guys. 'Di ba? Kung bulag ka, yan ang sasabihin mo. Pero kung alam mo, nagre-research ka, nanonood ka, try niyong puntahan yung PTV channel, no, sa social media man yan or sa Facebook or YouTube, makikita niyo po doon mga sangkay kung ano po yung mga ginagawa talaga ng ating pamahalaan. Kasi yung mainstream media, tila baga, ang in sa kanila, mga sangkay, kung ano po yung patok na mga chismis, yun po yung kanila. Kapag nagsuntukan yung kapwa senador, yun yung kanilang binabalita. Pero mga sangkay, pagdating po sa mga projects, medyo ano sila medyo tagilid yung kanilang mga pagbabalita. Siguro, nagbabalita sila, pakaunti, pero hindi po yung tipong hina-highlight nila yung balita tungkol po sa ganyan. Domestic demand remained a key pillar of growth, expanding by 6.7%, up from 5.4% in the previous quarter. Grabe, no? Easing food inflation supported household final consumption, which grew by 5.3%. Ito pa, yung pansin nyo ngayon, mga sangkay, yung inflation, nasa mababang antas lamang po. Bakit? Tingnan nyo na lamang po, pumunta kayo sa palengke kung gaano kamura yung mga bilihin, especially yung bigas. Napakamura po ngayon ng bigas sa mga palengke. So, kung hindi kayo maniniwala, then pumunta kayo sa palengke. Ang bigas dun, pumapalo po sa 30 plus to 40 plus. Samantalang dati, nasa 60 plus, 70 plus, 80 plus po yan mga sangkay. Pero ngayon, ewan ko anong ginawang magic ni BBM, but sabi ko nga, matalinong isang Marcos, magaling po yan pagdating sa paggawa ng sistema. Para sa karaniwang Pilipino, ang ganitong paglago ay nangangahulugang mas maraming trabaho, mas maayos na serbisyo, at mas tiyak na kinabukasan. Ang lahat ng ito ay bunga ng matatag at maigat na pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na gumagabay sa ekonomiya tungo sa mas mabilis at makataong pag-unlad. Malaking tulong para sa bawat pamilyang Pilipino ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Yun ang sinasabi ko mga sangkay. Tulad ng bigas. Bigas, di ba? Napakamura ngayon ng bigas. Na resulta ng mga programa ng pamahalaan. Nung dati po, na 5,000 po yung namin, yung budget. Ngayon po nakalis kasi po medyo bumaba na po yung mga bilihin, gagaya na lang po ng bigas. Opo, mas malaki talaga yung katitiran kaysa noon. 'Di ba, mga sangkay, 'di ba? Kita nyo, malaki po talaga yung pagbabago ngayon mga sangkay. Balikan nyo na lang yung kwento natin nakaraang mga taon mga sangkay. Makikita nyo yung kaibahan po talaga ngayon mga sangkay. Sa Pilipinas, medyo magaan na po talaga yung buhay ng mga Pilipino ngayon. Kasi nga po, yung mga bilihin ngayon, medyo mura na po. No? Especially yung bigas. Hindi lamang po medyo mura, kundi talagang napakamura mga sangkay. Lalo siguro kung mayroon pa dyan mababa sa 36. Dati kasi binibili ko 40. 45. Yung mura-mura pa yan mga sangkay. Pinakamababa nun, nakabili nga ako 60. Ngayon, diba? 60 pesos. Laki talagang naititipid ko sa bigas lang. Sa tuloy-tuloy na pagtutok ng administrasyon sa ekonomiya at serbisyo, asahan ng mga Pilipino na mas marami pang mga mamamayan ang makikinabang sa pag-angat ng bansa. Ang gusto talaga namin is to really carve a niche, no, dito sa AI landscape, no. But of course, there's still a lot that we need to do. Pero we think that we're not really starting from scratch, no. Kasi marami na rin naman tayo in terms of the manpower. We just need to upskill pa rin yung sa AI natin. Christian Bas. Okay, so ano po ang inyong opinion mga sangkay sa napakagandang balitang ito? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Ngayon din guys, okay? Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.